Alam ba natin na ang sobrang pag-iisip ay ito yung nakakasama at nagpapahirap sa ating sarili? Akala lang natin yung hirap ng buhay, yung taas ng presyo ng bilihin, yung mga nangyayari sa paligid natin, especially sa government natin, yung politics, akala ba natin ay nagpapahirap? Hindi po. Ang nagpapahirap talaga sa atin ay ang ating sobrang pag-iisip. Pag-iisip na mali lalo na. Kahit naman tama eh. Kaya nga sabi, lahat ng extreme na ginagawa mo, masama yan. Dapat balance lang. Huwag sobra. Kahit sa mabuti pa iniisip mo, sa future mo, sa goal mo, sa trabaho mo, sa success mo, masama sa katawan niya. Di ba naiisip niyo ba yun? Kapag kami naiisip ka ng mali, di ba ang hirap? Nagdadami ang katawan. Kaya nga lahat ng ginagawa natin nangyayari sa atin, ano man yan, bunga ng pag-iisip natin yan. Kaya dapat binabantayan natin ang ating pag-iisip. Sabi nga, di ba? Kasi kung babasihan nyo, di ba? Sa hirap ng buhay, okay, given na yan eh. Alam naman natin kung nasa sitwasyon tayo ngayon. Mag-iisip ka pa na kung ano-ano. Dahil nga doon sa kahirapan mo, nadami na yung paano na bukas, paano na yung ganito, paano na yung ganyan. So, ano mangyayari, di ba? Ang hirap sa katawan. Ngayon, kung tama naman ang iniisip mo, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng ganyan, so maiisip mo, paano kaya gagawin yun? And dito pa lang ako, sobrang pag-iisip. Ito yung dapat nating laging binabantayan. Huwag nating hayaan na dahil sa ating pag-iisip kung ano pa man yan, nasisira yung ating track tungo doon kung ano yung gusto natin. Ang dapat lang natin gawin, simplihan natin. Ano yung meron ka ngayon? May work ako, diba? Lalo sa mga security personnel, siyempre may work. Tapos kung may work ka, so what you're going to do is pagbutihin mo, i-work out mo yan, mag-ipon ka dyan, mag-save ka. Tapos kasi inisip mo, gusto ko at the age of ganito, mag-retire na ako, I want to put up a small business. Yung iniisip mo, ang ganda nun, pero hindi extreme. Kasi alam mo yung sitwasyon, dapat you have to trust the process. Yun lang po yun. Kung ano yung meron ka ngayon, palaguin mo yan. Lalo may work, ito ang ganda-ganda, di ba? May work ka, meron kang pagkukunan ng any capital na pwede mong gawin sa maliit na simula man lang. Kaya nga sabi nga sa book na nabasa ko yung Think Big, Start Small. Di ba? Magsimula, mag-isip ka ng maliit lang. Okay, isipin mo, ganito lang muna. Pero yung kaisipan mo, nilalawakan mo. Huwag naman sobrang extreme. Di ba? Ngayon, you have to handle the situation na i-handle mo ng tama. Huwag mong hahayaan na kung dahil doon sa iniisip mo na okay dapat ang kakalabasan, pero sa pag-iisip mo pa rin naiiba na. Kaya dapat may target ka kung ano yung gagawin mo. Sisimulan mo kung paano mo isipin yung mga bagay-bagay. Ngayon muna, yung mga susunod pwede, wag sobrang advance. Hindi yung after 5 years ganito na ako. Pwede yun. Pero wag laging ganon. Kasi hindi natin alam what will happen along the way. Ang isipin lang natin, simula ngayon ito yung gagawin ko. Magtatabi ako, magsisave ako. And after that, itong sinave ko na to, ilalagay ko ngayon to sa ganito. Kasi alam nyo, yung sa alkansya na tinatawag mo, sinisave nyo lang, di ba? After 6 months, ganito na yung makuha. Pwede naman yan. Isa ring magandang idea. But, kung titingnan ninyo, hindi siya lalago. Wala man lang siyang madagdag na kahit piso. Kasi nasa isang lalagyan lang siya, hindi siya nag-grow. Pero kung lalagay kayo dun sa, ilalagay ko ito sa isa bangko. After 1 year, may tubo itong piso. At least may piso. Kasi ninineglect natin yan eh. Akala natin, piso lang yan. No. Kahit sabi mong piso yan, kung talagang consistent na gumagalaw yan, lalago yan. Iyon ang dapat paguhin natin. Simulan natin kung paano, and sa susunod po, tuturuan kayo paano pa yung mga makakapag-save kayo at the same time, kikita pa kayo. Maraming pong salamat and God bless po sa ating